Hi, our signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel at ito ay ng weekly Gabay Tarot reading for September 24 to 30. Please be reminded that this is general reading po. So, maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit guides, ano pong ganap today for this week? Ano po yung parating sa kanila? Para kay Earth signs, Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong September 24 to 30. 2023. Nagkaroon kayo ng ending. May ending of cycle dito. Kung struggle kayo ngayon, magkaroon kayo ng isang new beginning sa inyong buhay. Pero may araw na malungkot kayo. Malungkot kayo kasi sa may nangyari. May nangyari dito sa ngayong week na ito na nag-cause ng sadness. May matatanggap ka na friendship and support na inyong friends. Support sa inyong family. Nagkaroon din ng loyalty dito. And maka-receive kayo ng rewards. Reward from your work, pleasure, and flattery. Yan yung ganap for this week. So, hingin natin. Spirit guys, ano po ang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius for this week, September 24 to 30? Uncovering treasure. So, may parating talaga. This is a confirmation na may matatanggap kayo na reward. Isang kaperahan or mana. Beneath the surface lies great bounty. Wondrous universe, walk in beauty. Yan yung advice. So, may matatanggap kayong kaperahan, malaking pera or mana. Or a reward from your work. Energy po today ni Gemini, Libra, and Aquarius. Energy for this week po, September 24 to 30. Nagkaroon dito ng isang long term of abundance. So, this is the third card. 1, 2, 3. This is the third card. Nagkaroon ng long term of abundance. May matatanggap kayo na mana or kaperahan. Rewards also. So, steady yung progress nyo. Ikaw ay isang mahusay sa buhay. Kahit bata ka pa. Yung bata ka pa kayo. Mahusay kayo sa buhay. Masipag. Hindi kayo humahanga sa mga pamamaraan na bibilisang pagyaman o mga tamad na gustong mag-shortcut. So, hindi kayo humahanga sa ganyan. You are very masipag. Nagsumisikap ka sa araw-araw na may hatid na pagbubunga, magandang bunga, at makabuluhang resulta. So, build ka ng concrete plan para maiwasan mo ang pagka-burnout. Ito lang yon. Kasi sa sobrang pagod mo nagkaroon ng burnout sa dami ng trabaho. So, the advice is build a concrete plan para maiwasan ang pag-burnout. At ang inyong routine ay magiging tangkumpay na pang-araw-araw mo na pagsasanay. So, most of you, makatanggap talaga kayo ng reward sa inyong trabaho. Kasi sobrang sipag nyo dito Tapos may advice na baka ma-burnout ka kasi unplanned yung mga trabaho mo Sobra-sobra. Reverse card, nagkaroon pa kayo ng disconnection sa inyong intuition dahil sa sobrang pagod. You are creating blocks. You have a lack of concentration also. Sa sobrang dami ng trabaho nyo po. May na-encounter ka kasi maraming problema dito Kaya sad ka. Pero don't worry, may nakakita akong
suporta dito sa inyong mga coworker, mga kasamahan mo. Oo. Mag-ingat din kasi may nakikita ako ditong nakunan. So, maagang check-up ay kailangan. At mag-iingat din, kaya pala may sadness dito. Hindi ko na i-mention yung iba, basta may sadness po. Mag-ingat din kasi parang wala na kayong, anong tawag dito? Time sa inyong sarili kasi sa sobrang busy nyo sa trabaho. Para po sa career and money, may awakening dito sa buhay kaperahan at buhay karera. May acceptance, yung iba, kakapasok nyo lang sa isang trabaho or kakahire nyo lang. May self-assessment na pangyayari. It might be may interview kayo ngayon sa ngayong week na ito. So, don't allow past mistake or decision in the realms of finance and career to define you. Instead, mag-focus ka on releasing the past and move forward into a new and more successful period. So, don't look back sa past. Nangyari na yon. Nangyari na yung bankruptcy, yung nawalan ka ng trabaho, nangyari na yon. So, move forward into a new and more successful period. Acknowledge for your success is coming. Wow, may success na parating sa inyong buhay, karera at kaperahan. 1, 2, 3, and 4. Oo. Yan yung confirmation, may parating talaga sa inyo. Sa career and money nyo po, may parating na blessings. May nakikita ako ditong financial growth na magaganap. Lumabas din dito yung sobrang busy nyo sa trabaho, yung sobrang sipag nyo sa trabaho. Nagkaroon kasi ng hard work dito, productivity sa inyong trabaho. Oo. So, yun yung advice. This is a second card na yun yung advice na baka ma-burnout ka. Sa sobrang dami ng trabaho. Hard work at dedikasyon sa trabaho o negosyo for financial prosperity, patuloy mo lang. Pag sumikap kasi may nakita ko ditong blessings, rewards. May mga nakita ako dito, some of you na nag-aaral ng isang new skills, new ability para ma-increase ang inyong income. Gumagawa ka ng passive income din. So, let's see your love and romance, self-love, partnership, and romance. So, this is a reverse card. Nagkaroon po kayo ng isang impatience. Lack of planning talaga. Nagkaroon ng lack of planning. Lumabas din dito. So, kailangan ng concrete plan. Solid na plan. Naiinip ka. Nakikita ko dito naiinip ka. At mabilis yung pagkilos mo sa isang lugar na sobrang kaguluhan or sobrang pressured ka na sa workplace mo. Lumabas yung mo dito, yung sa love and romance, lumabas din dito. Nadala mo sa buhay pag-ibig mo yung sobrang busy mo. This is expansion. Nagkaroon kayo ng expansion sa inyong buhay pag-ibig, self-love, sa pamilya mo, sa inyong partner, nagkaroon ng expansion dito. Growth. It might be a baby, a new blessing, a new baby. Check nyo. So, sa mga single dyan, you've met someone exciting through friends or sa mga activities. Sa mga may relasyon, this is the time na magkaroon kayo ng travel plans or meeting someone special while on vacations. Magkakaroon ng gathering dito with friends or mag-participate kayo sa isang group activity. May ganap talaga na business travel dito or may matatanggap kayong isang bagong balita na magkaroon kayo ng expansion or growth. So, check nyo. Hidden truth po. Para kay Gemini, Libra, and Aquarius, single. The timing just wasn't right for us. Sa mga may relasyon, I am becoming a better person. So, self-love. Hingi tayo ng self-love. Self-care. Inom ka ng maraming tubig.
Love advice para sa mga couple natin. Eleven is an important number of twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Love advice po. Trust your partner. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Kabuang advice po for this week, September 24 to 30, para kay Gemini, Libra, and Aquarius. A new romantic cycle begins. May parating talaga na bagong pag-ibig para sa mga single, or expansion talaga to sa mga may relasyon. It might be a new baby, or bumili kayo ng isang property para sa pag-handle ng inyong pag-iibigan, pag-iisang dibdib. Message from Archangel Raphael: see with enlightened eyes, open to abundance. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius air signs. Balik po kayo dito bukas. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.